Tuloy po natin itong part 3 nitong Finding Peace in a Troubled World. Kung matatandaan ninyo, last time pinag-aralan natin yung The Night of Terror. Yun yung kung saan, yun yung gabi na dun sa upper room, for the last time nagkaroon ng tawag nila, Last Supper, ang Lord kasama yung kanyang mga apostles, at doon talaga in-express ng Lord na that will be the night, at after few hours huhulihin siya at siya ay ipapako at siya ay mamamatay. Yun din yung gabi na kung saan sa kalagitnaan ng kanilang fellowship biglang umalis si Judas at maraming nagtataka, saan pupunta itong taong to? I mean, they know by that time mabigat na ang kalooban nila kasi lahat ng kapamaraanan ginawa ng Lord to express the truth na iiwanan niya yung mga kapatid. At hindi ba, mayroong eksena doon, gusto na sumama Gusto sumama to the point na si Peter, ang sabi niya, Lord, kahit saan ka magpunta, kahit sa kamatayan, sasamahan kita. At ang sabi nga ng Lord kay Peter, ganun ba Peter? Bago tumila akong manok, 3 times muna akong idininay. Pero ang sabi ng Lord, nag-intercede na ako para sa iyo, hinihingi ka man ni Satan para hipa na parang ipa, gayon pa man, after mong bumagsak, no? Muli kang magbangon at pagbangon mo, pangunahan mo ang flock. Doon natin makikita yung minarapat ng Lord na si Peter. Kasi hindi ba last time na pag-usapan natin, pwede naman sana ang prayer ng Lord, pero bago mangyari yung pagtilaok, hindi mo na magagawang i-deny ako. Kasi pinag-pray na kita sa Ama. Hindi mo na ako i-deny, Peter. Pwede namang yun sana Pero sabi ng Lord, ang pinag-pray niya, yung pagbangon. So merong purpose ang Lord dun sa pagbagsak ni Peter. Kasi marami siya itinuro kay Peter by that time. Di ba sinabi nga ni Paul, walang sino mang dapat magsabi sa atin, ang sino mang sasabing siya'y matibay, mag-ingat ka. Baka bigla kang bumagsak. Kasi alam natin si Peter, hindi natin standard si Peter. Si Peter naman pala bumabagsak, so normal lang palang ako bumabagsak. Hindi, siyempre. Yes, babagsak tayo, pero wala tayong sinusunod na someone na pattern. Siya nga bumagsak so ako din. Hindi. That will be specific for Peter. Kasi ililid niya simbahan. At alam natin kung gaano katigas yung puso ni Peter. Kasi bato nga siya Kaya Peter ang tawag sa kanya ng Lord. Yun ang binigay sa kanyang alias. Merong reason, merong dahilan. At nakita natin doon yung isa sa reason kung bakit minarapat ng Lord. Kasi alam ng Lord nababagsak siya, i-deny nga siya ng 3 times. Alam niya, di ba? So all-knowing si Jesus Christ, di ba? Pero ang pinag-pray nga yung pagbangon. Hindi yung wag siyang pumasok doon sa bagay na yon. Kasi nga merong ituturo ang Lord kapag pinasok ni Peter yung eksena na yon ng pagdi-deny sa kanya ng 3 times. Meron siyang purpose. At makikita natin yun sa mga sulat ni Peter. No, sa 1 Peter makikita natin yung lahat ng yun natutunan ni Peter. Sabi ni Peter, mas maganda na yung magdusa ka sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa ka sa paggawa ng masama, and so on and so forth. Yung restoration kasi, lalong nakita natin sa buhay ni Peter yung restoration na ginawa ng Lord sa kanya. At hindi lamang yun, kaya nga nagkaroon ng eksena sa tabing dagat na kung saan 3 times tinanong ng Lord si Peter, Peter, do you love me? 3 times din, di ba? 3 times. At sinagot din ni Peter ng 3 times yun. 3 times nang dinay ang Lord, 3 times na humingi ng assurance ang Panginoon. At andun ngayon yung restoration sa Kanya. Ngayon, I'm not saying na each time tayo nagkakasala, okay lang to. Kasi may purpose naman ng Lord because of this. We really cannot say that. Pero kung nahulog tayo nang hindi sinasadya sa pagkakasala, katulad ni Peter, there will be restoration. Di ba? At alalahanin niyo si Peter nang bumagsak, sa isang gabi lang bagsak siya 3 times. In just one night, bumagsak si Peter ng 3 beses. No? At nakita natin din yung mercy and grace ng Lord. Bali pa nang gawin ni Peter yun, ang Panginoon, sinasaktan banda ron Yun naman ang dahilan kung bakit siya dininay ang Lord, diba? Nakikita niyo si Jesus Christ, mahinang-mahina, parang walang ka-power, parang tupang kinakatay na doon, wala man lang ginagawa or what. Yun pa yung time na dininay niya ang Lord. No, kumbaga yung moment na mas kailangan ni Jesus Christ si Peter, doon pa nga siya dininay ni Peter. Ano pa ba yung mga worst case scenario kung kailan mo pwedeng i-deny ang isang tao? Doon sa mga pagkakataong kailangan kanya, di ba? At ganun ang ginawa ni Peter sa Lord. Yung mismong gabi, the most vulnerable part ng physical life ni Jesus Christ, doon niya i-deny si Jesus Christ. Pero
Nakita nga natin, di ba, ang Lord, nag-iwan siya ng mga kataga. Nag-iwan siya ng mga kataga na nagbigay ng pag-asa, ng hope sa mga apostles. Nagbigay ng pag-asa. Kasi, kung hindi nag-iwan ng ganung klase ng mga katagang Panginoon, nalungkot na lang si Jesus Christ. Lord, bakit ang lungkot-lungkot nyo? Hindi na kayo umiimik dyan. No? Tapos, namatay na lang siya, pinako siya, ganun-ganun na lang, lalong kawawa yung mga apostol. Pero ang ginawa ng Lord, yung mismong gabi na yun, marami siyang sinabi, chapter 50 nandyan. I am the vine, no, you are the branches, the Father is the vine dresser, no, wala kayong magagawa without me, and so on and so forth. Marami siyang iniwan, in my Father's house are many mansions. Yung mga yon, sinabi ng Panginoon lahat, nung gabi, nung mga pagkakataong malapit na siyang umalis. Mga words of hope na tinatawag. Pero imagine kung wala lahat yun. Tahimik lang. Nasa garden sila, nanginginain sila doon. Tahimik, nasa upper room sila, kumakain yung tinapay. You know, lalo na siguro. Pero hindi eh. Ang Lord kasi lagi siya mayroong word of hope na binabanggit, especially sa mga pagkakataong kailangan natin. At yun mismo ang kailangan natin lahat. Words of hope, hindi words of hopelessness. Kabaligtaran. Words of hope ang iniiwan ng Lord. Ngayon, meron po ditong ikukwento ko sa inyo yung kanina sa Daily Bread. Maganda kasi siya, merong kinalaman sa pag-aaral natin ngayon. Ang pamagat niya, yung storya, ay yung two portraits. Ang kwento, clutching two framed photographs, the proud grandmother showed them to friends in the church foyer. Pinapakita niya yung mga pictures. The first picture was her daughter back in her homeland in Burundi. Mga black sila. Picture ng kanyang anak na babae. The second was of her grandson, born recently to that daughter. But the daughter wasn't holding her newborn. She had died giving birth to him. So a friend approached and looked at the pictures. Reflexively, she reached up and held that dear grandmother's face in her hands. All she could say through her own tears was, I know. Alam ko. And she did know because 2 months earlier, she had buried a son. Magagawa kang bigyan ng simpatsya ng isang taong talagang pinagdaanan din yung ganong klase ng mga pagdurusa. Mahirap, no? Nagkaroon siya ng apo, ngunit yung nanay ng kanyang apo, which is yung kanyang anak, namatay in the process. So, it was very, very sad. Yung nga lang, merong someone, katulad ng kaibigan na ito, kapatiran na ito, na kailan lamang namatayan naman ng anak. Masakit yung ganon. Imagine, especially kung nanay ka, naramdaman mo yung bata, unti-unti lumalak sa loob ng tiyan mo eh. Naramdaman mo yung unang sipa niya eh. Naramdaman mo yung pagkilos siya sa loob. Hanggang sa unti-unti lumaki siya doon, mag 9 months siya, ikaw mismo nagluwal sa kanya, no? Tapos pinalaki mo yung bata, no? Sa hirap at ginhawa, lahat ibinigay mo. Hanggang isang araw, naging sutil, sinasagot-sagot ka na, hindi na nakikinig sa mga sinasabi mo, pero mahal mo pa rin, di ba? Tapos isang araw, mauuna siya sa'yo. That's very, very sad. To see your child being born into this world and to see your son taken out of this world, your daughter or your children. Nakakalungkot yung ganyan. But it really does happen. At maraming beses nangyayari yan. At doon sa mga pagkakataong niyang kailangan ngayon yung mga kaibigan who sympathizes. Yung mga taong marunong makisimpatya na tinatawag. Hindi sila yung mga klase ng mga taong durug ka na, dudurugin ka pa. Kawawa ka na, kakawawain ka pa. Hopeless ka na, puros hopelessness pa ang sasabihin sa'yo. Katulad ng babaeng pinag-aralan natin, let us be this kind of friend, this kind of brethren, na marunong sumabay. Kaya nga sinabi sa Biblia, mourn with those who mourn. Diba? Laugh with those who laugh. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Kasi meron kasi tinatawag na time of mourning. Sa Biblia naman, malinaw pa sa sikat ng araw eh. Meron silang panahon for that. Pero alam natin, after nun, then it's time to move on. Pero kung time of mourning, maki-mourn sa mga nalulungkot. Katulad po sa magandang example na ating nakita dito. There's something special about the comfort of others who have experienced our pain, and that is because they know. Binasted ka na naman, may kaibigan ka, 20 times binasted,
Nararamdaman niya, naiintindihan kita. Ilang beses na ba? 15. Naiintindihan ko, I know. No, ako 20 times. Hanggang yung binata pa ako. No? Malaking bagay yung gano'n naiintindihan nila. No, naiintindihan nila. Yun na lang, malaman mong alam niya, kasi pinagdaanan din niya, kahit pa paano maalwan yung kabigatang meron ka. Yung bang bigat, biglang merong, in a way, merong nakashare ka ngayon sa kabigatan na meron ka, no? Ang iba kasi, ano ka ba, lungkot na lungkot kayo, tumahimik ka nga dyan, arte. Wala man ang kapuso-puso, no? Walang kapuso-puso. Sabi nga nila halimbawa sa mga babae, sinisis yata ng post, or someone, I think si Joy nga yata, minsan ang kailangan lang, mayroong nakikinig no? Yung bang kahit 2 oras na, sige, hayaan mo siya magsalita. Ang kailangan lang kasi mayroong nakikinig. Huwag mo naman tulugan, siyempre. No? Yung may nakikinig ba? Yun ay meron siya na pagbubuhusan ng kanyang nararamdaman. Di ba? Mahalaga yung ganun. Mahalaga yung ganyan. At ganun ang ginagawa natin each and every time tayo nagpe-pray. Kaya hindi rin tama na kung wala tayong mga kapatirang makausap, nalunod ka na sa kalungkutan kasi wala kang makausap. That's why ang Lord nandyan siya. At siya naman yung una mong kakausapin syempre. No, katulad dito sa gabing pinag-usapan natin doon sa upper room, ang Lord ang nagsasalita, kinakausap niya yung mga kapatid. So kung wala tayong makausap for some reason, at alam mo yung ini-expect mo makausap, bagsak din. Kasi baka pag nag-usap kayo, pareho lang kayong humagulgul doon, pareho, or what, bumagsak lang kayo pareho. Talk to the Lord through prayer. Kasi mahalaga yon. So ganun din na nangyari sa Panginoon ng gabi na yon. Just before Jesus' arrest, He warned His disciples, "You will weep and mourn while the world rejoices." Nung pa lamang matitigagal ka na Naku, ano pa itong mangyayari na ito? But in the next breath, He comforted them. "You will grieve, but your grief will turn to joy." In mere hours, the disciples will be devastated by Jesus' arrest and crucifixion. Napaka-unlikely na isang tao na alam niyang mamamatay na siya mamaya, words of hope ang lalabas sa kanyang bibig. Kadalasan kasi iba maglulunoy sa kalungkutan Iba maglulunoy sa regrets. No, bakit kasi hindi ko sinunod si nanay, no? Malulunod sa remorse, hanggang remorse na lang. Katulad ni Judas. Yun ang kaibahan ni Judas sa ni Peter. Nung magkasala si Peter, nagbalik siya, nagsisi, nagbalik sa gawain. Si Judas, nalungkot lang ng todo. Walang confession, walang pagsisisi, nagpakamatay. Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano kapag nagkasala, nagsisisi, nagbabalik. Ang hindi Kristiyano, hindi marunong magsisi, nalulungkot lang sa ginawa niya. Yung iba nagpapakamatay. Yung iba nawawalan na ng pag-asa. That is the difference between Peter and Judas. And don't be a Judas. Si Judas kasi Judas hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Yung ginawa niyang pagtatatwa, pagkakanulo sa Panginoon, till his death, ginawa niya yun by killing himself. Parte ng pagiging Judas niya, yung kanyang ginawang pagpapatiwakal. Yun po si Judas. He was Judas to the bones. 100% Judas siya. While Peter is not. He's a real Christian. Sa isang gabi, nadapa 3 beses, pero bumangon din naman. At yun ang sign ng pagiging Kristiyano. Laging nadadapa, lagi ring bumabangon. So, ang sabi ng Lord muli, yes, magigrieve kayo. Pero later on, those grieving will turn to joy. Gayun pa man, I know, hindi ganun kadali. Halimbawa, sa mundong ito, di kunyari, may mauuna, di ba? Sa mag-asawa naman, ganun Kahit bata pa kayo, malakas pa kayo, hindi maiiwasan pinag-uusapan yung ganun. Sino kaya mauuna sa atin, Siyempre kadalasan ayaw nung may naiiwan. Mas gusto mauna siya, right? Ang makatwiran na iba, kung sakali, ayaw kung ano ba tawag dito? Maganda yung quotation na yun kung sakali gusto niya mauna. Kasi ayaw niyang merong mamis ni isang araw man lang. Kaya lang, you never know. Sino makakaalam kung sino talaga? Pero ang mahalaga kasi, siyempre pag ganyan, di ba? Andyan na yung mga habilin, tapos
Tingnan mo na, mahal, bago ang lahat, yung PIN number nga pala ng credit card or what. No? At lahat-lahat ng yun. Lahat-lahat yun dapat inihahanda, mga kapatid. No? Naikwento sa akin minsan ni Joy, kasi ang daming nilalakad nun eh. Ang daming papeles, ang daming PIN number, ang daming number sa kailangan tandaan. May listahan yun. Sabi niya, ano man ang mangyari, nakasulat lahat dyan. Kumbaga, alam mo yung gagawin mo. No? Kasi we never know. We never know when. Paglabas mo, nabagsakan pa ng paso or what? You never know. Right? Kaya natutuwa ako sa asawa ko na yun eh. Ready yun, anytime. Wala kaming death wish. Wala kaming schedule na ginagawa. Pero at least man lang, ando na yan lahat. No? Ano man mangyari, nandiyan ka, nandito yung mga bata, kaya ng mga bata. Kasi nakasulat ng lahat. Bahala sila. Naka-ready siya. And we must be. We must be. Pero siyempre, pag ganun ng usapan ng nangyayari sa inyong mag-asawa, hindi nawawala yung kurot na tinatawag. The thought of being left alone, nung naiiwan, mahirap yun mga kapatid. No? Mahirap yun. But then again, ang sabi ng Lord, there will be joy afterwards. Kasi halimbawa, sa mag-asawa, no, kung pareho naman kayo Christian, hayaan mo, magkikita naman tayo sa langit. Maganda yung promise na ganun, di ba? But again, the pain will be there for a moment. For a moment. At hindi ka pwede mag-schedule, bali na, in 10 days tapos na to. Just let it be. Mourn. Mag-mourn ka until such time dumating yung joy from the Lord. Darating naman yung kanya-kanya schedule lang yan eh. Hindi ka pwede maglagay ng schedule doon. Hindi, di ba? Dapat 40 days ang mourning. Bahala sila doon, may schedule sila, may programa sila. Pero sa atin, ang Lord mismo magbababa ng joy. Siya ang magtatapos sa mourning kung kailan niya gustong mangyari yon. So, walang pilitan. Ano ka ba? Isang linggo na eh, ganyan ka pa din. Maging masaya ka nga. Hindi natin gagawin yan, mga kapatid. No? Dadamayan natin ang bawat isa. Until such time, nakita natin, bumango na ulit yung kanyang espiritu. Di ba? Katulad ng Panginoon, kasi napaka-gracious ng Lord sa pagsasalita eh. No? Yung pag nagsalita siya, punong-puno ng pag-asa. Sa kabila nung kinalalagyan nila by that time, it will be Him who will die. And yes, siya yung nagbibigay ng pag-asa sa mga iiwan niya. Napakagandang example para sa ating lahat. So we know what happened. Siya ay inaresto nga at siya ay na-crucify. But their crushing grief soon turned to a joy they could not have imagined when they saw Him alive again. Kung tutusin, sandali lang 3 araw eh. Imagine kung sabi ng Lord, gibain ninyo ang templong ito. In 3 years, muli siyang hindi ba? Tatayo. Ha? Tapos yung palang pinag-uusapan doon siya mismo, ibig mo sabihin, Lord, mabubuhay ka magmuli after 3 years? Ano na nangyayari sa amin sa 3 years? 1 week nga lang, ang tagal na eh. Pasalamat tayo mga kapatid, 3 days lang. 3 days lang. Yun dapat pinagpapasalamat natin sa Lord. Lord, maraming salamat. Pwede naman kasi ikaw naman na may akda ng lahat eh. Pwede namang after 30 days ka mabuhay. No, magmuli. Pwede namang after 30 weeks. 3 years. Pwede naman after 30 years. Pwede naman after 3,000 years. Pwede naman eh. Pero sabi ng Lord, no. Masyadong matagal. 3 days is enough. Madali na yung 3 days. Kaya in 3 days na muli mabuhay ang Panginoon, nabuhay muli yung kanilang mga kalooban. Ganun kabuti ang Lord. Ngayon, wag na tayong humirit. Pwede naman pala, ano ba, 3 hours na lang, Lord? 3 hours, 3 minutes, 3 seconds. Wag na tayong humirit. Tama na yung 3 days. Kasi sa 3 days na yon, maraming nangyari doon na kinakailangang mangyari. Magkaroon ng reflection yung mga naiwan. Sino ba talaga sila? Sino talaga yung pinangakuan ng Lord? Sino talaga yung mga iniwan ng Lord? Tignan nga natin in 3 days kung sino kayo. 3 days. Halimbawa, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, sige nga, 3 days na walang usapan, tignan natin kung matitiis mo. Sa mag-asawa, sige nga, 3 days na wala, tignan nga natin kung matitiis mo. Alam natin gaano kahina ang tao, mga kapatid. At kinakailangan pagdaanan nyo ng mga kapatid, 3 days, sige, tignan natin. 3 days na wala si Jesus. Sino ka? Subukan mo. 3 days walang Bible study. I know, maraming gumagawa na nakakatiis. 3 days walang prayers. 3 days totally zero Jesus Christ sa buhay mo. What will happen to you? You need that 3 days para makita mo kung sino ka talaga sa paanan ng ating Panginoon.
Just 3 days is enough. Imagine kung 1 week. Isang linggong walang Jesus, what will happen to us? Isang buwang walang Jesus, what will happen to us? That will be worst. It will get worse and worse each and every day. Yun nga lang, isang linggong pinag-uusapan natin Friday ngayon, next Friday. Who are we from Saturday to Thursday? Ngayon ang pinag-uusapan natin dito, just 3 days. 3 araw na wala si Jesus Christ sa buhay ng mga taong ito. And yet, we know the story. Iba nagduda na, di ba? Si Thomas, na alam natin, may kalakasan din naman yung kapatid. Kaya lang ang lagi natin na-highlight nung mag-doubt siya nang muling nabuhay ang Panginoon. Pero maraming kalakasan yung kapatid na yan. Na-highlight lang masyado yung kanyang pagdududa. Si Peter, naging sino siya doon sa 3 days na yon? Si John, yung mga apostles, yung mga disciples, sino sila? Doon sa 3 araw na wala ang Panginoon bago siya nabuhay. Mula nung nung hapon na mamatay siya, hanggang sa linggo ng kanyang pagkabuhay, sino sila sa mga araw na yon? Kung tutusin, napaka-iksi nung 3 days. Hindi pa nga full tigto 24 hours yun Hindi pa Kasi anong oras namatay ang Panginoon ng Friday? Alas 3. Alas 3 na kaagad yun. Nabuhay siya kailan? Sunday? Anong oras ng Sunday? Umaga, di ba? Kung tutusin, hindi pa nga tigto 24 hours yun. Kung susumahin natin na ang Panginoon nawala sa piling ng mga apostles. Pero what happened to them? Just 3 days. Kinakailangan nilang pagdaanan yung 3 araw. Okay, 3 years, nag-minister ang Panginoon sa kanila. Binigyan sa sila ng Panginoon ng 3 days to check themselves without Christ. Doon sa 3 years na kasama lang ang Panginoon, buhay na buhay ang kanilang spiritual. Nakakita sila ng miracles, nakaramdam sila ng glory, nakakita sila ng mga taong pinakain sa ilang tinapay lamang, ilang isda, nakakita sila ng taong lumakad sa tubig, nakakita sila ng patay na nabuhay for 3 years. That is the glory days ng mga apostol. Ngayon binigyan sila ng Panginoon 3 days without Him. And we know what happened. Kung gaano ka-frail ang tao. 3 araw lang nawala ang Panginoon, we know what happened to them. Takot na takot sila. Luoy na luoy ang pananampalataya. They are fearful. Pero ang maganda doon, mga kapatid, they tarry around. Andun lang sila. Wala naman talagang as in nagtatwa. Nag-deny. Lumayas. Patay na ang Lord. Bahala na kayo dyan. Tapos na ang party. Wala naman. Yun ang kagandahan. Yun ang sign ng pagiging tunay na Kristiyano. Maaaring naglulunoy ka ngayon sa doubt, naglulunoy ka ngayon sa kalungkutan, no? Pero naghihintay ka pa rin sa ating Lord. Mas maganda na yung naghihintay kaysa hindi. No? Kaysa hindi. Hindi lamang yun, doon sa 3 days na yun, makikita rin natin, ako personally, na-appreciate ko yung mga kababaihan. Sila yung matatapang talaga kung tutuusin Sila Mary Magdalene, no? Sila Martha, at maraming Mary. Basahin niyo ang Biblia, 3 Mary, 4 na Mary pinag-uusapan doon, magkakaibang babae. Kaya nga to the point, ang unang nakaalam ng Panginoon, nag-resurrect, babae din No? They went to the tomb to tend to the body of the Lord. Di ba si Mary Magdalene, kaya siya yung umuwi, umiiyak siya, ninakaw daw yung katawan ng Lord, di ba? Nawawala, hinahanap niya, saan dinala? Sino pa nga hindi naniniwala? Si Peter. Ano mga babaeng to? Emotional kasi. Tingnan nga natin, hindi kasi paniwala mga babae ng araw. Alam natin, even those days, second class ang tingin na sa mga babae. Pero dito sa Christianity, sa nakita natin sa buhay ng Lord, no, they're not. Kasi first class service sila pagdating sa Lord. No? First class. Habang takot na takot yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan, sila ang matatapang. And you know what, hindi lamang yon. Maaring sila yung mga unsung hero of the Bible. Yung mga babae po, sumusuporta sila financially sa gawain. Kasi yung mga lalaki kasama ng Lord Nasa ministry yung mga lalaki Yung mga babae sumusuporta financially at maging sa mga pagkain. Sumusuporta sila. Hindi man sila actively makikita mo sa harapan, let's say, pero behind the scene, they are the ones supporting those who are in the front. Just like Mary Magdalene. 7 demonyo man ang pinalayas ng Panginoon dyan. Nung palayasin niya, grabe ang pagbangon. Yung pagiging hero of faith ni Mary Magdalene. So sa 3 days na yun, mga kapatid,
Maraming nangyari sa buhay ng mga apostol, ng mga disciples na naiwan. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, wag nating gagawin. Just imagine it. 3 days without Christ, what will happen to you? I know, maaaring nangyayari sa atin 3 days without prayer, 3 days without Bible study, 3 days wala ang gawain, and so talagang totally wala. That is very, very unhealthy. Supposedly, ang Kristiyano hindi mabubuhay sa isang araw nang walang panalangin. Pero if you can survive no prayer in 1 day, lagi ko pong sinasabi, assess yourself. Because that cannot be. That cannot be. Hindi pwedeng mabuhay ka sa maghapon nang hindi ka man lang nag-pray kung tunay kang Kristiyano. Kung ikaw yung ganyang klase ng Kristiyano, then naiintindihan kita. Pero kung sinasabi natin tayo genuine Christian, 100% authentic Christian, you will not survive a day without prayer. You will not. So iniiwan ko sa inyo ngayon yan, yung tanong na yan. Can you survive a day without prayer? If you can survive a day without prayer, then again, assess your faith. Check your faith. Ask the Lord if you're a real one or not. Ini-stress natin maigi ang prayer because we really cannot go on without prayer. Because the Lord Jesus Christ Himself, bago ang lahat, pray. Pagkatapos ang lahat, pray. At yun mismo ang iniwan niyang legacy sa atin bilang mga Kristiyano. Pwede namang hindi na mag-pray ang Lord eh. Lord siya na nga yung Diyos na nagkataong tao, nagpe-pray pa rin. Di ba sabi nga natin sa very, very mababa na example, kung si Jesus Christ bago ang lahat nagpe-pray, tapos ikaw, bago ang lahat hindi ka nagpe-pray, mas malakas ka pa kay Jesus kung ganun. Dapat ikaw na lang ang Lord. Kasi hindi mo na kinakailangan mag-pray eh. And yet, nagagawa mo yung dapat mong gawin. Ang husay mo. Mas matindi ka kay Jesus. But of course, no, it's not. That's not right. Okay? That is not right. So, 3 araw. 3 araw na wala si Jesus. Ang laki ng pagbabago. Matinding assessment ng pinagdaanan nila. Gayon din po sa ating sa bawat isa sa atin. That cannot be. Hindi po pwedeng walang Jesus sa 3 araw. Hindi pwedeng walang Jesus sa 2 araw. Hindi pwedeng walang Jesus sa 1 araw. Hindi pwedeng walang Jesus in 1 microsecond of your life. Kasi kung talaga nakaupo siya dyan, nariyan na siya, hindi na siya nawawala. Makikita natin dito sa eksenang ito, sa kabila ng ang Panginoon, mamamatay na siya pero full of hope, words of hope ang kanyang iniwan, no? Makikita natin ang katotohanan when we put our cares into His hands, He puts His peace into our hearts. Ganun lang naman. Sinabi naman sa aklat ng Peter yan, di ba? Casting our cares on Him, for He cares for us. I know, kadalasan ang una nating ginagawa, tao kaagad ang nilalapitan natin. Pero dapat una ang Panginoon. Dapat una siya. Kasi siya rin naman ang ihipo sa mga taong pwedeng tumulong sa'yo. At kapag siya kasi humipo sa taong tutulong sa'yo, hindi siya magkakamali. Yung taong tutulong sa'yo, hindi mamumuhunan lang. Hindi kahawakan sa leeg. Kasi ang tunay na tulong, yung sinabi ng Panginoon, kung talagang gusto mong magbigay, tumulong, dapat yung ginagawa ng kanan, hindi na nalalaman ng kaliwa. Yun ang tunay na pagtulong, mga kapatid. Pero yung kapag tumulong ang kanan, talagang ang kaliwa nang walang ginawa, kundi pag malaking ginawa ng kanan, then that is not right. Something is wrong with that. No? Ano sinabi ng Panginoon? Kung ganun ka, after mong tumulong, pinagmamalaki mo, one way or the other, directly or indirectly, joke man o hindi, then nakuha mo ng reward mo. Wala ka nang hihintaying reward from heaven. Kaya tandaan po natin, sa anumang pagtulong na ginagawa natin, be silent about it. Dahil ang Lord ang nagsabi, then the Father who sees in secret will reward you openly. Okay? Madali lang naman yung tinuturo ng ating Panginoon. Peace in times of trouble. Yan yung offer ng Lord sa bawat isa sa atin. Why? Siya na rin mismo nagsabi, mga kapatid, in this world, no, there is nothing but heartaches. In this world. In this world, there is nothing but tribulation. In this world. Because we know who is the prince of this world, and that is Satan. And we know that's why ang Panginoon pupugnawin niya ang mundong ito. Because this world is not getting better. It's getting worse each and every day.
Kaya nga magkakaroon ng bagong langit, magkakaroon ng bagong lupa, because this physical universe is not getting better. It's getting worse and worse every day. Worse na siya ng panahon ni Jesus Christ, mas lalo na ngayon, mas lalo na in the future. Kaya ito yung iniwan ng Lord sa atin, peace, kapayapaan. Yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi yung kapayapaang mismong sa Kanya manggagaling. Ang sabi ng Lord, my peace I give unto you. Hindi sinabing, Gabriel's peace I give unto you, Michael's peace I give unto you, Peter, Paul, and Mary's peace I give unto you. No. Yung mismong peace na meron si Jesus, yun ang ibinigay sa atin. And that is the kind of peace na nakaharap ka na sa kamatayan, you are joyful. Like Paul, no? Si Paul kasi, mula nang tawagin siya ng Panginoon sa Damascus, Paul's life, no? Paul's entire life after ng kanyang conversion sa Christianity was a preparation to his death. Nung mamit niya ang Panginoon, automatically nalaman ni Paul, he knew that he will die for the Lord. So from Damascus to the rest of his ministry, hanggang pugutan ng ulo si Paul, his whole life was a preparation to his burial, to his death. As in literally nilakaran ng Panginoon sa Via Dolorosa. The way of suffering. The way of suffering because we are in this world which is full of suffering. The way of glory because we are walking by faith. We are walking in the Spirit. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Na lumalakad man tayo sa apoy, hindi tayo nasusunog. Lumalakad man tayo sa tubig, hindi tayo nalulunod. That is glory. Yun yung klase ng buhay meron na isang Kristiyano. Walking in the fire but not burnt. Katulad ng pinakita ng Panginoon sa burning bush. Ano nakita ni Moses? Bush na nagliliyag pero hindi nakukonsume. Because yun ang pagdadaanan ng Israel. Dadaan sila ng dadaan sa apoy pero kailan naman hindi sila matutupok. At yun din mismo yung buhay na pinasok natin. Because our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. No wonder kapag nakita siguro tayo ng mga kalaban, ng mga spiritual forces of darkness, we are like fires walking. Anyway, we are the light bearers. Kasi sabi ng Panginoon, we are the light and we are the salt. Kapag tinignan talaga tayo ng kalaban, we are lights walking in this very, very dark universe. That's what we are. That's what we are. Always remember, always remind yourself, I am the light. Maaaring napakadilim ng mundong ito, but Lord, thank you very much. Minarapat ninyo, we are now the light of this world. We are the salt. Gaano man katabang ang mundong ito, hindi mo pa isinusuka because we are still here. May panlasa pa rin sa'yo. Kaya nga pagdating ng rapture, kapag nawala ng asin, kapag nawala ng liwanag, then ibubuhos ang wrath. Yung puot ng Diyos dito sa ating kinalalagyan. Ngayon, ang Panginoon na mangako siya, mapagkakatiwalaan natin ng Lord. Siyempre, hindi siya magsisinungaling. Nang sabihin niyang, mabubuhay ako magmuli after 3 days, nangyari talaga. Nangyari talaga. Nung sabihin niyang, in my Father's house are many mansion, at pupunta ako doon para ipaghanda ako kayo ng bahay, nang sa ganun kung saan man ako naroon din kayo. That will happen. Yes, that will definitely happen. Ngayon, maraming gumagaya sa Lord. Ang problema ngayon, dahil we are in this wretched world, sa mundo ng kawalan ng kasiguruhan, sa mundo na kung saan yung espiritu ng kalaban na Antikristo ang kumikilos, maraming gumagaya sa Lord. Maraming tao nag-o-offer din ng peace. Maraming tao mag-o-offer din ng joy. Maraming tao mag-o-offer din ng strength. Maraming tao mag-o-offer din ng wisdom, ng knowledge, and so on and so forth. Mga bagay na pawang ginagaya mula sa Lord. The saying, if something sounds too good to be true, it probably is. Offers a necessary caution. Naalala nyo, again, lagi ko naalala, yung kasagsagan ng pyramiding, kasagsagan ng multitel, kasagsagan ng panahon ni yung babae, Baladja or whatsoever, nakakulong ngayon, na billions of pesos, economic sabotage ang naging kaso niya. Buong Pilipinas na apektuhan because of her, nung pyramiding scheme niya, na hanggang ngayon naman, nag-go-on, marami pa rin kumakagat, no, mga walang, hindi natuto, ni konti, no? Yung pangako ng pyramiding, mula noon hanggang ngayon, too good to be true. Maraming kumakagat, Kristiyano o hindi. To be honest with you mga kapatid, mula noon, ni minsan hindi ako kumagat sa mga yan.
I was so young. Nagsisimula pa lamang sa gawain. Pero you know what? Common sense is enough. Hindi lamang yon. Yung kawalan mo ng desire to be rich instantly, makakatulong sa'yo para hindi ka mahulog sa bitag na napakadali naman. Halatang halata namang bitag kung bakit marami namang nabibitag pa rin. For the love of money is a root of all kinds of evil. Yun lang naman yan. Nag-offer ng something na too good to be true, magbigay ang kanto, weekly tatanggap ka ng dollars, thousands of dollars, doon sa ibinigay mo na yon. Hindi ka ba nag-isip sa nagmumula? Nagbigay lang ako ng what? 14,000 pesos, 12,000 pesos, tapos weekly tumatanggap ako ng $2,000. What's this? Too good to be true. Marami nagbubulag-bulagan, as long as it lasts, hanggat nandyan siya kumikita, sige lang, kapag nawala, bawi na naman Then you're evil. That's what you are. Yung mga ganong klase ng tao, walang pakialam. Alam ko naman, parang questionable ito Pero, nabawi ko na kasi binigay ko, saka kumikita pa ako Anyway, kapag natigil yan, okay na naman. Nakabawi na ako, kumita na ako. So, okay lang. You are evil. Kung ganyan ang kaisipan mo, you are. Pero ang anak ng Diyos, dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. We're not like that. We are royals. Finesse. Finesse sa pagkilos. Finesse sa decision making. Finesse sa pagsasalita. Yun ang royals. Nakakita na ba kayo ng tunay na royal? Paano silang kumilos? Sa paghigop na lang ng sabaw, aral. Finesse ang tawag doon. Ngayon tayo, hindi tayo anak ni Prince Charles. Hindi tayo anak ni Queen Elizabeth. Anak tayo ng Diyos. Which is far, far more, trillion times, quadrillion, trillion, billion times better than them. Tapos sa mga ganong klase, very, very cheap na mga kapamaraanan, very, very cheap and obvious na mga bitag, magpapahuli ka. There's no royalty in that. There's no royalty in that. If the television infomercial for the latest wonder product, which is nakasulat na naman that has not been tested or approved by anyone significant, offers results that seem unrealistic, be careful. Mapapansin niyo maraming produkto ngayon ganyan. No? Meron na kaagad disclaimer. No? May disclaimer, ako ang term ko diyan, nagpapaligtas ka agad sa kalokohang ginagawa nila. May disclaimer, ito po ay walang therapeutic blah blah blah. May ikaw siyempre, bibilin mo kasi una, word of mouth. Pinag-aaralan namin sa advertising, sa ngayon po, ang ubra sa consumer, hindi na yung mga commercials. Alam nyo kung ano social media? Word of mouth. Yun ang pinakamainam na way ngayon for a person to be persuaded para bumili na isang produkto. Nakita niyo yung mga nilalagay ng panda dyan? After ako, pag nakita, tapon na naman yun Tapon na Mas nakikinig ako sa sinasabi ng tao, hindi sa mga nakalagay sa mga printouts na yan. O sinasabi sa TV na napaka-OA naman ng mga commercials. No? Word of mouth. Word of mouth. Mag-iingat tayo. Sali ka na dito, instant to, instant yaman. Walang kahirap-hirap, yaman ka kaagad. Mag-iingat tayo, mga kapatid. No? That is the offer of the world. That is the offer of the world. Mag-iingat tayo. Ha? Isang pahid mo lang, wala na wrinkle. Isang pahid lang, walang... Baka yung balat mismo tanggal. Ano? Ang dami niyan. Tingnan nyo ngayon. Lalo na sa Facebook, lahat tayo tutok sa Facebook. Di ba kailan lang yung ginto-ginto na yan? Sa Pilipinas pa, uso na dati ang ginto-ginto, yung bara-baragang na yan Ngayon, naging high-tech lang na meron daw silang gintong produkto. At mag-i-invest ka doon or what? Now, where are they? Kumita na sila, kumita na yung mga nauna, ikaw ngayon, naloko, yun lang ang nangyari sa'yo, naloko ka, that's it. Or, to make it more precise, nagpaloko ka kasi. Anything too good to be true, iwasan na kapatid. Isa lang ang pwede magbigay ng something na too good to be true, which is really, really true. And that is God. That is the Lord. At yun na mismo yung noong pa-inoffer niya sa atin. Kagatin natin mga kapatid. Binigay ng Lord Ito yung mga bagay na dapat kinakagat. Kasi tayo kasi laging kumakagat sa iba. Yung mismong Diyos na nagbigay mismo, ayaw mo naman kagatin. Iyan ang tunay na kapamaraanan. How to be really, really prosperous in this life.
Ang dami mo ng librong binasa. How to be rich now? You know? Ano nangyari? Wala. Wala naman eh. Ano sinabi ng Panginoon? Simple lang naman. You want to be, to be really, really wealthy? No, yung klase ng wealth na galing sa langit, na habang ini-enjoy mo, hindi ka kakaba-kaba, hindi ka nakukonsensyang meron kang tinapakan sa mukha or what? Joshua 1:8 lang naman yun eh. Read my word. Read the instruction booklet of life. Na sa ganun, malaman mo ang kalooban ko, at kapag alam mo na yung kalooban ko, nakasulat din dun mismo, paano mong gagawin yung kalooban ko? Kasi dalawa lang yun eh. The reason you're reading the Bible, for us to know the will of God. Pangalawa, ngayong alam mo na yung will of God, how to do it. Nandun na rin mismo. At ang sabi ng Lord, then, lahat ng hawakan ninyong mga kamay, kayo ay magtatagumpay. 2 steps. 2 steps. Tingnan nyo ngayon sa internet. How to get rich. E di, una, may mga pakagat yan eh. Watch ka ng video, ang haba-habang video. Click this button. Tapos kukunin na yung number mo. Napakahabang instruction. No? Ang Bible, 2. Tapos na kaagad. Know God's will, learn how to do God's will, then you will be prosperous in your life. That's it. Yun yung binigay ng Lord, ayaw naman kagatin ng marami. Okay, fine. Ayaw niyang pakinggan ng Panginoon. Then lumakad kayo sa mundong ito, no, na punong-puno ng tibo, na each and every day natitibo ka. Example pa, if a diet pill will help you lose 50 pounds, 50 pounds in a month, you would be wise to question the legitimacy of the offer. Ilang kilo yung 50 pounds? Kalahati, let's say? 25 kilos? 25 kilos a month? Saka nakakita ng ganun. Pwedeng mangyari yan ganito. Eh di, ganyan ka, di ba? Tapesin na lahat yung taba ka agad. No, hiwain na lang. Tanggal ka agad yun. Tapyasin na lang kaagad. Yeah, ito. Bagsak bigla na ganun, no? 20 kilos. Ganun. Mabilis. Right? Pero syempre, gagawin ba nila yon yung mabilis na? Of course not. Wala naman talagang ganun. Wala. Lifestyle po kasi yan. Lifestyle. If you want to get fit, change your lifestyle. Hindi kayo magte-take ng pills na kung ano-ano. Hindi kayo titigil sa pagkain. That's bad. Binigyan tayo ng Panginoon para kumain. Change your lifestyle. Change your eating habit. Eat healthy foods. Then it will happen naturally. It will happen naturally. Ngayon nga lang, marami kumakagat kasi may mga taong napakahusay talaga mambola. The ability of the person making the offer to deliver on the promise is crucial to our confidence in purchasing whatever it is they are selling. Gagamit ngayon ng mga artista. Naalala ko yung magaling na quadrant, 4th quadrant or what, na kung saan si Mike Defensor pa yata yung nangunguna, gumagamit sila ng mga artista. Chris Aquino, yan mga yan. Pero where are they now? Naalala ko na ang daming kapatiran sumali dyan. Kasi, why? Hindi, senador na yung leader eh. Hindi lang yung mga artista na ngayon. O ano ngayon nangyari? Saan nakarating ngayon yun? Eh di yumaman na sila. Kaya nga walang problema yung tao nung wala na siya sa politika, mayaman na siya eh. Hindi na niya kinakailangan magpayaman sa politika kasi yumaman siya because of that. Nasaan sila? Nasaan na? Yung ginto-ginto na yan, nasaan na? Wala na, di ba? And you know what? Many more like that will come. At malulungkot ako ng todo kapag meron pa rin magpapaloko sa kanila. Kung wala talagang magpapaloko, walang manloloko eh. Kaso marami kasi nagpapaloko. Loko-lokohin mo naman ako paminsan-minsan. Okay, okay, fine. No? Marami kasi gusto binobola-bola siya eh. No? No? Ganda-ganda mo naman ngayon, pautang naman. Uy, ganda talaga. Oh, diba? Sinabihan lang na maganda, nagpautang na. Ayan, no? At last slide, para meron pa tayong time for comments and questions. In that upper room, Jesus made an offer to his troubled disciples. Ito yung offer na dapat pinapakinggan natin. He offered them peace. No? And he would deliver on his promise.
Ang mundong ito kasi nag-o-offer din ng peace eh. Di ba? Pero you know, any kind of peace na ino-offer ng mundong ito, panandalian lang talaga. Look at the nations. Di ba lagi lang may peace accord? May United Nations nga, lagi sila nag-uusap dun eh. Pero may peace ba talaga na nangyari? Hindi. Okay, ceasefire na, ceasefire. One day, ceasefire. Kinabukasan, barilan ulit. You know, hindi talaga nagtatagal. Hindi nagtatagal. Pero ang Lord, we know, Kristiyano tayong lahat, we know the kind of peace na ino-offer niya. Peace that transcends human understanding. Peace that can stand fire. Peace that can stand water. Through fire and ice, no, magi-stay yung peace na pinag-uusapan natin. As John 14 opens, Jesus reminds His disciples that they can trust Him. Sinabi niya na mismo, you can trust me. Ang mundo kasi, kaya ko sinabi kanina, maraming gaya-gaya sa Panginoon eh. Magtiwala ka dito, inumin mo lang to, payat ka kaagad. Ganon din ang tao kasi eh. Di ba? Ganon din sila, magaling magsalita. Naalala niyo sa mga palengke ng araw, yung merong ahas. No, may ahas. Iba nga, puppet eh. No? Magstay lang po kayo, pakikilusin po natin ang puppet nang hindi po ako lumalapit. Pero hinihintay mo ngayon yun. Ang tagal mo na, no? Gusto ko makita yung puppet, magsalita mag-isa. Magbebenta ng mga bato-bato. Yung itim na bato. At habang hinihintay po natin yan, meron po tayong produkto dito, yung bato nga, na kapag, ayun, hindi nilalagay dito, yung mainit daw yun eh. No, napapanood ko yung mga itim na bato. Pag kung masakit bang may rayuma ka ba? Ilalagay mong ganyan, mawala ang rayuma mo. Magbebenta sila nun, hanggang mamaya, umalis na't lahat, yung puppet hindi nagsalita. Laging may gano'n. Sa akin naman, lagi namang may naloloko. To be honest with you mga kapatid, mula nung malit ako, hindi ako kumagat sa mga ganyan. To be honest with you, I'm very, very skeptical pagdating dyan. Yeah, right, no? Yung ahas, ganun din. Yung ahas daw eh, you know, may gagawin din daw yung ahas kasi hindi na umubra yung puppet eh. Medyo luma na to sawa na sila sa puppet. Hindi na makakaloko to. Ahas naman, may sawa. No, sawa naman. Ganun din ang style nila, may bebenta namang ointment. Snake oil, di ba? Pag sinabi mo pa namang snake oil, fake talaga, fake, no? Snake oil daw 'yun. Pag masakit yung ganito mo, kaso ipahid mo lang 'yun or what. Ito, sebo de macho lang naman 'yun, no? No, kung magbenta sila, mura lang naman ang sebo de macho. Kung ibenta nila kasi nga may power daw. Ayan na. Marami rin namang naloloko. Ngayon kasi maraming mukha na yan. Maring hindi na natin nakikita yun sa palengke, pero maraming mukha ang bagay na yan. Kaya sabi ng Lord, His words would have been a voice of calm in the midst of their confusion. And it can be in ours as well. Sabi niya sa John 14:1, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Yun ang iniwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. These words were not spoken to tranquil people enjoying a pleasant evening together. Hindi yun yung setup ng sabihin niya yan. Jesus spoke those words to men like Peter who were grief-stricken. Sobrang lungkot nila nang sabihin ng Lord yan. Troubled and confused. In response to their hearts, na makita ng Panginoon ang puso ng bawat isa that night, doon niya ibinigay yung do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. At yun yung pag-uusapan natin next time. Yung two thoughts of comfort na iniwan ng Lord sa gabing iyon. Ituloy natin next time para meron tayong time para makapagbigay kayo ng input or question. Anything po na gusto niyo idagdag sa pinag-usapan natin? Any question? Kasi kung wala ako magtatanong. Tapos pipiliin ko kung sino sasagot. Hindi, sige lang. Ano lang to, parang very simple question lang kasi pinag-usapan natin mga produkto kanina. Anyone sa inyo pwede sumagot. Naalala ko noon, mga 10 years ago or what, until now yata meron pa rin nun, kaya lang hindi kasing sikat ng araw. Yung magic cream. Totoo ba yung kine-claim niyan or what? Sino gumagawa niyan? Ano yung laman ng magic cream? Kasi sumikat sa mga Pinoy yan eh. To the point, yung mga tindahan eh, meron nun eh. Magic cream. Di ba chinchanchon lang naman yun, nilagay sa ibang lalagyanan? Ano yun? Powder lang yun. Powder? Gaw-gaw lang yun, gaw-gaw? Okay. Pero, Bakit magic cream? Parang ako pa rin po yan. Kasi nakakapagpuputi yun ng mukha. Ayun lang naman yun eh. Tapos, May konting acido. May siya, steroidal content siya. Steroidal content? Will you please elaborate? The scientific term na ginamit nyo? Basta, No? siya, may
side effect siya sa kalusugan kapag ginamit. Oh, let's say yung steroid. Ano bang side effect ng steroid? Steroid kasi... Lalakas yung mukha mo? Kasi sa muscle kasi yun. Kakapal yan. Kakapal. Hindi yung mga steroids, di ba, kunwari meron kang mga eczema, yung mga sakit Okay. na kagat, Mm-mm. palagi kang naglalagay ng klase ng gamot na yun. Okay. Dermovate yung gamot Cancer. mo ginagamit. Magiging immune ka na, kahit nasa susunod, lalong lalala yung sakit mo. Lalagay mo yung sinasabi. Kaya bawal yung steroid kahit sa mga pang-spray sa ilong eh. No, yung Otrivin. Dapat meron sa ano kuya. Hmm. Parang recommended by... Oo nga. Hindi ba sa ginagamit? I believe marami sa atin gumamit nun. No? Ano ba tsura nun? Parang So, parang... nasa lalagyanan na ganun. Parang chinchonsu. No? That's magic cream. Naalala ko yan, gumamit din ako yun ng araw. Kasi, yung may kapatirang nagsabi naman kasi. No? Kasi naalala ko nung nag-aral nga ako kay Pastor Steve, 3 days a week. Nagpuyat kami, 3 exam sa isang gabi. Tinigyawat ako ng todo ng mga panahon na yun at ang payat-payat, hina-hina ako. Sabi niya, kapatid, meron kang sakit sa balat. Gamitin mo ito. Magic cream. Mula nang ginamit ko nga siya. Kapatiran yun. Tapos napansin ko, maraming Pilipino gumagamit nga ng magic cream. Kasi may steroid Oo. siya kuya. Steroid. So, kumakapal ang mukha talaga. Pag meron kang halimbawa, may mga acne, something, nawawala siya, pero at the end, hindi nila alam yung effect ng O yan. Wala siyang therapeutic claim na ano man mangyari sa'yo, bahala ka sa buhay mo, parang ganun. No? Naalala ko, after pa ng magic cream, may nauso na naman. Hindi, nauna na yung chinchanchun eh. Placenta naman. Placenta. Ay, di ako gumagamit. O ano naman yan? Ate, kasi ikaw ang doktor dito eh. Pwedeng pakisagot? Hindi, yung ano, cream yun kuya, Okay. nagawa sa placenta, which is... Ano yung placenta? Yung ba yung nasa womb? Yung ba yun? Hindi ba yan? Yung sabihin, yung uterus, ibig gagawin mo sa mukha mo, parang Kuya, gano'n? yung placenta, yung inunan ng bata. Ay, Inunan ng bata? Iniipon niya ng Mga nurse? ng hospital. Oo. Tapos binibenta sa pharmaceutical company. Okay, tapos? Pero which is, maganda naman yun. Nakakabata. Unlike dun sa, ano, Nakakabata talaga. unlike dun sa, ano ba yun? Magic cream. See? Pero nasa na siya? Placenta po, parang wala naman. Ano, pangalan lang yun. Parang placenta talaga yun. Kaya nga. Placenta. Noon hindi ako naniniwalang talagang ovary yun eh. Pero talaga parang yun yan. Para may binuno sa mukha may ovary or yung inuna. Duty kami rin sa Reyes, Hmm. yung meron silang freezer for placenta. Hmm? Which is before, tinatapon talaga yun. Hmm. Tapos nung nag-duty na kami iniipon, which is nagtanong kami kung bakit. Sino naman ang may kagagawan niya? Nagpasimula na naman. Mga Pinoy na naman. Dermatologist. Pharmaceutical. Dermatologist? May-ari ng produkto. Hindi naman totoo yung isa naman lumabas sa produktong ano raw yun, yung abo ng bata. Diba? Kaya yung bata mismo soup. Oo, yung soup. Ito naman yun. Ayan. Na marami ano? Ngayon, ang pagtataka ko, hindi naman sila dumadaan sa BFAD or sa mga, doctor whatsoever, totoong pharmaceutical whatsoever. Pero, nandyan lang naman sa tindahan. Di ba? Pero, ang point ko, marami rin naman naniniwala. Kasi hanggang ngayon, nag-i-exist pa, nakikita ko doon eh. Hindi pa sila. Kailangan ba yun sa ano kuya, sa patrol or something sa TV, na wag ba, basta-basta tumatangkilik ng mga mga cosmetics product. Kasi hindi sila alam ang content. Oo nga, kasi na lang yung binili mong magic cream, humus lang pala yun. Di ba? Puro lang yung upos eh. Humus lang pala. Lalo na yung mahilig mag-foundation. Firm foundation. Pero yung mga may mga tao siya. Top? Ano yan? Ano yan? Pangguhit sa mga sa mga bakal, pantanda. Top? Tisa. Yung ano. Tisa. Yun yung talagang nakaka-cancer. Kaya huwag kayo magpa-foundation. Pati yung mga powder na. Ay, ganun? Baby powder. Meron din. Kaya nga yung foundation hindi basta pang everyday. Kumbaga parang occasional lang siya. Minsan kasi may mga babae kaya na hindi nakakalabas na walang foundation. Kasi iba itsura niya eh. Asa na nga pala yung maganda mong ate? Inday? Ate mo? Ako siya. Nahuli mo, walang foundation eh.
po, baka meron pa kayo gusto i-share. Meron pa tayong 6 minutes bago mag-ano. Kuya, may mga product kasi na si Ate rin, madalas na mag-usap ko. Madalis mabilis ano ito eh. Ah, Meron kasi isang specialista sa skin talaga. Ang sabi niya, pag nagkaroon ka ng wrinkle, impossible na mawala na yung wrinkle. Talaga ang wrinkle talaga, lalabas na lalabas yan. May pinapahid ka, maaari mag-slow down. Pero pag lumabas na yung wrinkle mo, at sasabihin sa'yo, mawawala yung wrinkle mo, huwag ka nang maniwala. Huwag na maniwala. Impossible na mawala yung wrinkle. Sinasabi naman sa'yo. Kumbaga, i-appreciate mo na lang. You appreciate. Slow down kung maaari siguro. Pero yung wrinkle mo, Mababayaan lang tayo. Hindi, may nakakita. Binibirang kita ng mga ganyan. Para sa'yo naman pala yun eh. Sabi ko ngayon. Hindi, yung pero mga pinapahid, wala. Hindi na lang sa boto. Pag nag-wrinkles ka, botox na. Botox na talaga. Okay. Bakit na botox daw eh? Yung hindi ka na makapagsalita, Oo, gusto ko na mga kapatid. Magkakaila yung mukha. Wala na kasi yung wrinkles. Yung wrinkles naman lang ang tao. Yeah, kasi kung hindi kumagat si Eva at si Adan, wala yung wrinkles na yan eh. Yan eh. Isa yan sa bunga eh. Kung hindi naman sumunod si Adan, wala din na. Kaya nga eh. Kaya nga. Eh, babae ito. Kaya pagdating sa langit, ikaw ha, kumagat yan dala, nagka-wrinkles tuloy ko. May problema namin sa lupa yung wrinkles na yan. Ano na lang yung wrinkles na yan? Just grow old please. Oo nga. Hindi naman yun. Pag hindi si Adan talaga yun, kung hindi sumunod si Adan, wala namang parusa sa kanya binigay ang utos eh. Oo nga eh. At the end of the day talaga, lalaki pa rin na may problema. Bakit ang babae, mahina siya. Mm. Talaga yan. Oo nga eh. Ayun ang natakot yung babae. Mahina ang lalaki, ang babae na matakas. Mahal na kasi mahal namin ng babae. Ay, Kasi love eh, no? Love your wives eh. Love your wives. Ayan. Anything else po? Punta kayo sa ring. Oh, yan yung mga programa, yan kasi mga produktong too good to be true. Na malayong-malayo sa in-offer ng Lord. Na talagang too good to be true, pero true talaga. Oh, yung No? lipstick eh. Re-red ka ngayon, mamaya ka-cancel na yung bibig mo. Kakakanser ang bibig? Yung may mga lead content, kuya, hindi nila alam yung mga lead content. Grabe yun. May mga lipstick talaga Kuya, may lead content. basically kasi sa ko, simple natural. Yan ang hinahanap. Pagtimpla mo ng kape mamaya. Lipstick kaya. Ay, hindi niyo ba alam yung truth? Clinic na lipstick, wala masyado. Hindi niyo alam yung truth behind every lipsticks? Aha. Ano raw yun eh, yung... Lipstick ka natin. Hindi, nabasa ko kasi siya. umawin. Yun daw lipsticks talaga ang main ingredient niya. Alam niyo yung babon, yung pulang pet ng unggoy? Yun daw yun eh. Oo. Kaya nagkakawalaan na instinct na ano pa tawag doon? Extinct. Yung pulang pet ng unggoy. Parang sinasabi ko itong mahaling sila sa petan mo. Pero pag pinahid mo yun, parang pinapahid yung pet ng unggoy. Pag hinalikan ng asawa mo, parang kang hinalikan yung pet ng unggoy. Ano? Hindi lang kami umahal, pati kayo umahal. Mas hindi pa kayo. Marami kasi lumabas na ano to doy eh, mga conspiracy theory, ano, kasama na yan. Pero marami talaga, too good to be true, na hindi naman totoo. Na hinaluan pa ng mga conspiracy theory, kaya lumawak yung kwento, yung mga urban legends na natawag. Totoo yun, yung pet ng goy? Hindi yung mga lessons. Ah, okay. Kahit na yung pinakamahal na, yung Dior, yan matataas ang mga lessons. Grabe, napaka-evil naman ng mga companies na yan. Kaya, Marami pa rin kumakagat eh. pero maganda kasi nakakita. Hindi ba atsuete lang naman, atsuete, saka coconut oil para madulas? Kuya, ginagawa ko yan eh. Malakas ang daw kung magasalita, wala akong lipstick. Ako din. Nung araw, atsuete lang eh, di ba? Mertilet nga eh. Mertiolate. Para pumula lang talaga, mertiolate. Ayun, floor wax sa kanila, floor wax na ginagamit. Bakit ang bilis maubos ng floor wax? Okay, pagpinti hapon. Oo, oh, papalya pa. Lips na lang. Okay, nalagyan mo Ayun nga. Maganda yung technique niya, nips na lang, ano, nips? Yung candy? Oo nga. Yung kulay pula? Hindi